O mga kababayan, totoo ba ito? Totoo ba itong maririnig natin? Diyos ko Lord. Eto na lang talagang masabi natin mga kababayan dito sa rason o palusot ni John Vic Rimulya mga kababayan. Bakit daw nagpunta ang mga taga-NBI? Fully armed ha? 29 nga ba yun? Oh, nung nakita sa CCTV mga kababayan na NBI agents nagpunta sa GSIS building. Ang rason, sabi ni John Vic Rimulya, ay para daw mga kababayan i-secure ang mga painting sa GSIS. I-secure ang mga artworks na nakasabit daw sa dingding mga kababayan. Kaya nagpunta ang taga-NBI mga kababayan, fully armed. Dahil kung sakaling magkagulo daw mga kababayan, andun ang mga NBI. Oh, wag niyong galawin ang painting. Oh, bang ganyan. Fascinating. Kung hindi mo talaga maririnig ng aktwal mga kababayan, hindi ka maniniwala. Dahil parang borderline stupid na mga kababayan na rason. O hindi nga borderline, stupid! Stupid reason na mga kababayan talaga. Para maipalusot lang nila mga kababayan kung bakit nagpadala ng armadong NBI sa lugar ng GSIS. Ay nakong mga animal. Hoy John Vic. Naiintindihan pa namin John Vic. Magsabi na lang kayo ng totoo. Maiintindihan pa namin kung sasabihin nyo na nagpadala kayo ng NBI para bantayan si Bato para hindi makatakas just in case lalabas na ang desisyon ng Korte Suprema na pwede siya arestuhin at ipadala sa ICC. Mas reasonable pa yan John Vic. Hindi yung pagbabantay pa sa painting mga kababayan at mga artworks daw sa GSIS dahil bilyones daw ang halaga kung magkagulo daw mga kababayan. Ang NBI ang magsisecure nito. Ang mga animal. Hindi nila masabi yun mga kababayan dahil baka totoo nga ang sabi ni Amy na nandun ang NBI para i-extract si Bato. Panoorin niyo po ang kanyang palusot mga kababayan ha. The GM found it better to secure the Yung general manager daw mga kababayan ha ng GSIS. Nag-request na i-secure. The GM found it better to secure the entrances going into GSIS Oh, i-secure daw ang mga entrances mga kababayan ha. Tapos bakit entrance ng Senado ang inyong pinuntahan? because there been anarchy in the building. Oh, mayroon daw anarchy in the building? Ewan na natin ha kung talagang proper yang gamitin mong anarchy. Anarchy is a state of lawlessness mga kababayan. The GSIS contains billions of pesos of worth of artworks that GSIS na mga kababayan. Contains billions of words of artworks. Oh, meaning ng mga artworks mga kababayan, yung mga painting. Oh. are displayed in their walls. Oh, na nakadisplay sa kanilang mga wall. Had there been an overflow of people going to GSIS, the losses would have been incredible. So The losses would be incredible. Kaya may NBI mga kababayan. it was better, he found it better for them to secure the doors so I-secure ng NBI. that there would be no commotion going inside. Para i-secure ang mga door mga kababayan at maprotektahan ang mga paintings at artworks na nasa dingding. Ay, Diyos ko na lang. Akala siguro nila mga kababayan, no? Mga bobo ang mga tao mga kababayan na ganyang mga kaugukan mga kababayan na mga rason. Lulunukin na natin. Ang nakakatawa lang mga kababayan, sila lang ang naniwala sa kanilang sariling kalokohan. Huwag nyo kaming pinagloloko, John Vic. Kung ano-anong mga palusot, mga kababayan. Para i-secure ang mga paintings. Lord, NBI, fully armed. The GSIS building. Parang hindi talaga kapanipaniwala, mga kababayan, no? Parang hindi talaga kapanipaniwala until narinig nyo. The GM found it better to secure the entrances going into GSIS because had there been anarchy in the building, the GSIS contains billions of pesos of worth of artworks that are displayed in their walls. Had there been an overflow of people going to GSIS, the losses would have been incredible. So Incredible din ang iyong sa pure, unadulterated stupidity. The most ridiculous excuse mga kababayan. Pareho lang din ang matibag. Pareho lang din ang matibag. Ano ka ba John Vic? Papunta ka na ba sa paputi?
ko, Lord. It was better, he found it better for them to secure the Ay, doors naku. so that there would be no commotion Seryoso siya, mga kababayan, ha? Seryoso siya. Bilib na bilib siya sa kanyang sinabi. inside to the GSIS building. Ay, nako, palakpakan! Protected na ang mga painting, mga kababayan. Safe and secure ang mga painting. Good job, NBI. Good job, NBI. Hindi kumbinsido si Senate President Alan Peter Cayetano na humingi ng Security and Government Service Insurance System o GSIS Yan nga, oh! Hindi ko binsido, pati kami. Ang reason, mga kababayan, para protektahan ang mga painting, animal. Artworks ang term niya, ha? sa National Bureau of Investigation kaya nagkaroon ng NBI agents sa kanilang gusali noong May 13. Iginit ni Cayetano na sinadya ang pag-deploy ng mga tauhan ng NBI sa Talaga, GS na-degrade na ang NBI sa pagiging guard, mga kababayan. At mayroon namang guard ang GSIS. building noong malaman anya na nasa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Dagdag pa nito, dapat patunayan ng NBI na nagkataon lang ang deployment ng kanilang agents sa Senado at GSIS. Bakit ngayon? Bakit hindi kayo napag-deploy ngayon? Talagang pag-alis ni Bato, wala nang deployment. Nang mangyari Paano yung mga painting ninyo? Baka masira. ang gulo noong nakaraang Miyerkules ng gabi. Pag ni-reverse engineer namin, plinano talaga nila na pakita sa Senate na ganyan ha. Sige, may numero kayo, nandiyan si Bato. Pangaharas talaga yan, mga kababayan. Ng mga armado. Kung hindi man nila dadakpin si Bato, mga kababayan, tatakutin nila para mataboy nila, para hindi na makasali sa botohan. Senator Gringo Nason said Either it way, okay Diba? sa kanila. If you are where you're not supposed to be at armado ka, what do you expect will happen? Ayon Handang makipagpatayan sa painting ang mga NBI, mga kababayan. Kahit hindi naman pinasok ang painting nila. pa kay SP Cayetano, masyadong delikado ang naging pahayag ng Philippine National Police sa isyu kung saan sinabi ng mga ito na bawal ang warning shots alinsunod sa police operational procedures. Kaya nga lang hindi nga sila PNP. Usaa sila, mga kababayan, separate entity. Iba ang inyong sinusunod na guidelines, PNP. Iba din sa mga sundalo, mga kababayan. Iba din sa USAA. Iba sa PSG. Kung under pa yan sa PNP, mga kababayan, malaking pananagutan. Iba yung guidelines ng USAA Kinwestiyon ng mambabatas na kung sakaling mangyari ang kalintulad na insidente sa Malacanang o Korte Suprema, masama ba niya ang mag-warning shots? Pati ang Yun nga, mga kababayan, hindi nga dapat mag-warning shot daw. Kapag hindi ka nag-comply, pwede ka nang diretso na itumba. Once na hindi ka nag-comply sa pagbaba mo ng baril, kagaya sa Amerika, ibaba mo baril mo, ganyan. Kung ayaw mo, sorry ka na lang. PNP ha, Salamat kayo, nag-warning shot. yung general na yon, napakadelikado nung sinasabi niya. Parang niyang tinatanggalan ng depensa ang Malacanang at saka ang Supreme Court sa pinagsasabi niya. So ang pakiusap ko, we're being deliberate, we're being prudent. Ingat kayo mga law enforcers kasi yung sinabi nyo, Huwag nyo lang ibendalo ang mayroon kasi iba, mga kababayan, na kisawsaw na parang mas alam pa nila ang trabaho ng USAA. babalik din sa inyo. Yung time na kailangan nyo ng suporta dahil dinidepensa nyo yung bansa, binigay namin. So now na may dumepensa sa Senado, mag-ingat-ingat kahit inutusan kayo. Kaugnay nito, ipinagtanggol ni SP Cayetano ang ginawang warning shots ng suspendidong Senate Sergeant at Arms O paano yan, mga kababayan? Nagpaputok din yung NBI. Paputok din. na si Mau Aplasca dahil ito anya ay hiningi ng pagkakataon. Wala na siyang time. Paano? Pag sinusugod ka na, hindi ka na makakapaalam. Inaasahan namang iimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang insidente, partikular na ang presensya ng anilay mga armadong NBI agents sa Senate building noong May 13. Pero wag na masyado matagal dyan, ha, Blue Ribbon. Gusto namin yung flood control, yung 18 Marines na. Matutuwa na naman sa bangag niyan. Kinwestiyon ni Senador Amy Marcos ang naging desisyon ng ombudsman na suspendihin Ito, sa Senate si- Sergeant at Arms. Grabe, no? Ito na talaga purpose si Bonjing Memoria, mga kababayan, Bonjing! Ito na talaga ang purpose sa inilagay ka dyan, di ba? Pinilit talaga nila na ilagay dyan, mga kababayan, kahit hindi naman talaga karapat-dapat. For the purpose of ganito, bendalo. Yung willing, mga kababayan, na gumawa ng kabalastugan para sa kabangagan. Mau Aplasca matapos ang insidente ng gulo at putukan sa Senado. Ayon kay Marcos, hindi dapat si Aplasca lamang ang managot sa nangyari sa loob ng Senado.
Giit niya, dapat ding silipin ang naging papel ng ibang opisyal na sangkot sa insidente. Partikular niyang binanggit si NBI Director Attorney Melvin Matibag na niya nagbigay umano ng magkakaibang pahayag Yan, no? kaugnay sa Paiba-iba mga kababayan. Tapos ngayon, dumagdag si John Vic na painting daw ang purpose ng pagpunta ng mga NBI doon sa GSIS. kanyang konfrontasyon What sa Senado. Dahil dito, sinabi niya Kalokohan! dapat ding isaalang-alang ang posibilidad ng Kalokohan. pagsuspindi rito habang iniimbestigahan ang kaso. Matatandang inamin ni Aplasca na siya ang unang nagpaputok sa loob ng Senado bilang umano yung warning shot laban sa mga ahente ng National Bureau of Investigation Warning sa shot. gitna ng tensyon noong araw ng insidente. Abante Pilipinas! Ma'am Aimee, Abay. baka nakikinig ka. Oh. Oo, wag mo nang guluhin si Matibag. Hindi man matibag yan, maniwala ka. Hindi matibag si Matibag. Kasi pagka tinibag ni Baby M Oh. yan, ng utol mo, Dire-diretso ang track papunta sa bangag. baka may ibang matibag, baka may tumagas na kung ano. Ha? Kaya hindi Direkta ang tibag doon mga kababayan. Tibag yan. Sa taas. Kaya lang ay kawawa naman si Aplasca. Gumanap lang sa kanyang tungkulin. Sabi nga ng mga eksperto, tama lang ang ginawa ni Aplasca sapagkat may tungkulin si Aplasca na ipagtanggol ang Senado. Di ba? Yan mga kababayan, no? parang sila ang nanggulo, sila ang nauna. Tapos nung nag-react mga kababayan, ang ginugulo nila, yun na ang may kasalanan. Diyos ko. sa pagsalakay ng kung sino man. Yung kanilang pagbubukas, yung palusot nitong sinungaling na NBI, Oh, sinungaling. na nag-request itong si Vic Biloso, dapat ito Oh, imbestigahan din itong Oh, yan. Vic Buloso. Yan yung sinasabi nating GM ng mga kababayan, GSIS. Nag-request daw para protektahan ang painting. Ronnie. tao na ito. Sabihan. Ha? Ikaw ba, Vic Biloso, bayaran ka rin? Oh. Nakatanggap ka rin ba ng maleta? Baka talagang script mga kababayan, naaayon sa script na hala ang mga paintings namin, dapat natin ito proteksyon ng NBI, halika dito. Oh, secure niya itong painting namin. O bakit nagpapagamit ka? Wisit! Obvious na obvious nangyari yung insidente, alas 6, tapos Diyos ko, kahihina naman itong mga tao na ito, gagawa din lang ng letter. Di pa ginawang May 12 ang request. Di ba May 13 pa rin, Marioso. Sa bagay, sabi nga ng Panginoon, alam mo, ilalantad pa rin ng Panginoon ang anumang kawalanghiyang ginagawa ng mga masasama. Di ba? Magkakaroon ng pagkakataon. Ay, kita ninyo yan. Kita. Nakakahiya yun. Hindi nagbuka, kundi lumabas talaga ang katotohanan. Nagsisinungaling itong si Melvin Matibag. Abante At itong request na ito ng GSIS, Pati si John Vic, mga kababayan Uy, John Vic, maghanap ka na naman ng yung mga mas matibay naman na excuse. Painting? kasi sa kasaysayan, ito ay isang palusot lamang. Palusot. Kaya ikaw, Vic Biloso, Oh, GSIS. General Manager. pinasusweldo ka ng taong bayan, mahiya-hiya ka sa balat mo. Oh, maya ka sa balat mo, pati ikaw, John Vic. Liar. Magsabi ka ng totoo. Abante Pilipinas! Ha? Ay. Sabi naman, Teban, ikaw naman, isa ka pa rin bobo, Ronnie. Sabi niya, Basher, mga bobo tuloy kababayan. ako. Ah, Bakit? Ang daming Ay, basher. aamin ba yan? Ay, di siyempre tatanggalin din yan. Appointed din yan. Oh, yan mga kababayan, wala silang pakialam kung magkalat ito sina Matibag, sina John Vic, lahat ng mga bagoong mga kababayan dahil disposable yan mga kababayan Ang dami ko pang ilalagay dyan kung ayaw nilang kung madisgrasya man itong mga tauhan ko. Oh, napakarami pa. Oh. So hindi nila mga kababayan, hindi nila alintana na palitan yan mga kababayan, hinahayaan lang nila magkalat kayo ng magkalat. Papalitan lang namin. Yun lang. Ay, baka nga. Ay, Galawang hindi natin bangag. alam. Pero alam nyo, ewan ko lang kung gaano katitibay ito mga ito pag konsensya na ang Ay, walang umausap sa konsensya? kanila. Ronnie Ramos! Walang konsensya. Na- Ang gusto nating malaman mga kababayan, gaano katibay ito kapag selda na ang kanilang kaharap. Korte na. Oh. Umaangas pa rin ba sila kung presidente na si Sara? Yan. Naniniwala si Kabataan Party List Representative Sino Rene yan? Co na posibleng Ay, hindi matuloy ang punyetang kulot impeachment na trial yan. sa Senado.
Hindi na tuloy, nag-convene na nga. Sa Dapo Forum, nanawagan si Ko na kailangan maging mapagmatsyag ang mga Pilipino dahil anumang bagay posibleng mangyari sa impeachment. Naniniwala rin na si nga. Ko na may posibilidad na may pumosisyon sa Senado na magre-resulta para hindi matuloy ang impeachment trial. Ano, hindi matuloy na. Ayun na mga kababayan, nag-umpisa na. Kung sakaling matuloy man ang trial, posibleng gawing pabor pa para kay Vice President Duterte ang takbo nito. Subalit Huwag nyo itulad dyan sa bugok ninyo na Congress na purong maleta mga kababayan ang dahilan. naniniwala Kung naman bakit, si Bicol Saro, party list rep. Isa pa yan. Ang partner ni mga kababayan ni Kulot is yung ilong. Diyos ko Lord, mga tagapagsalita mga kababayan daw. Ay, hindi pala. Si Adyong pala, no? Prosecutor pala yung ilong mga kababayan, no? Another kabisitan na naman ito. Yan mga kababayan na makikita natin sa araw-araw. Ay, nako. Representative Terry Talagang no? Sinasadya nila mga kababayan, no? Para manginis mga kababayan sa mga Duterte supporter. Nilagay nila yung Kulot, yung ilong mga kababayan, yung mga Adyong. Diyos ko. doon na mabibigat ang mga ebidensya at sobra-sobrang numero na nakuha sa Kamara at ito magtutulak sa mga senador na husgahan ng tama ang isa sa gawang impeachment. Wala kang karapatan, Ridon Ilong. Abante Pilipinas. Pagsalita ng patas-patas dahil ikaw unang-una hindi ka patas. Udas. Siko? Si Renico? Renico. Pinaniniwalaan niyo pa ba yung ganitong klase ng tao? Sa niniwala kami kay Rene Requistas kaysa kay Renico. Paano mo si Zaldico? Diyos ko. Salot sa lipunan itong mga lintik Salot! I love it! na ito eh. Sila ang nagpapakalat Correct. ng silang patuloy na nagre-recruit ng mga NPA. Aroy, Abante Pilipinas. Di ba ga? Lulala! Oh, Grabe, diretsahan kanina lang na, magkausap kami. Oh. Pinag-uusapan namin, libel. Ay sige, di ba ka? Matatakot ka dyan. Alam naman ng buong mundo na si Renico ay isa sa mga Hala. nagre-recruit ng kabataan para maging NPA. Oo, ayan mga kababayan. Ayan. Good job, Manong. Good job. Tony Ramos. Di ba nga? Abante Kaya Pilipinas. nagtataka Walang ako, takot itong ito. batas natin na anti-terrorism law. Eto, wala yan. Mukhang sinuspend ata mga kababayan sinuspend ng mga bangag Hindi nilagyan ng IRR, Implementing Rules and Regulations. Yan ay palabas lamang. Oh. Nasabi lang na meron yan. Bakit ay ninyo? Kasi kung tutusin, dapat Dapat- itong mga komunista Wala na. dyan sa mababang kapulungan, Yan si mga kababayan, dapat nahuli na itong mga legal fronts, di ba? dapat matagal nang nakakulong. Tony Oh. Ramos. Abante Pilipinas. Yun ngang isa, di ba? Yun ngang isa sino ba yun mga kababayan? Si Francine Castro. Oo. Convicted na mga kababayan na kriminal ha? Kalaya pa rin. Pilipinas. Pero hindi, buhay na buhay. Buhay na Gumagastos buhay. ng pera ng taong bayan kung saan nila dinadala, hindi namin alam. Abante Pilipinas. Ni isang poste mga kababayan, walang naipatayo yung mga Makabayan Black na yan ha? Wala. Yung Makabayan Black mga kababayan is, yan? Composed of Kabataan Party List, Gabriela, Act Teacher, at yung mga makakaliwa. Oh, na si Joma mismo ang nagsabi, legal fronts. Kasi maging yung kanilang mga NPA, hirap sa pagkain. Di ba ga? Pero yung Yan talagang kabataan, no? Ang daming mga NPA na mga kababayan na bago sila namundok, affiliated sila dyan sa Kabataan Party List. So dapat talaga mga kababayan, pang huhulihin na yung mga na yan, yung mga NFA dyan mga kababayan na hindi lahat dyan sa Kabataan dahil hindi naman lahat nag-pledge of allegiance pero yung mga kumpirmado na talaga, huhulihin mga dapat. commander, magaganda At once na nang-recruit sila mga kababayan, kasapin na sila. ang buhay. Mga commander. Tapos ang mga kabataan ng mga batang-bata mga kababayan, bubuntisin ng kanilang mga supremo, ng kanilang mga commander. Diyos ko Lord. Tapos yung iba namang commander ang bibembang mga kababayan. Tapos mga Gabriela sila ha, kababaihan daw. Right sa kababaihan. Tapos binibembang mga kababayan ang sarili nilang mga kabataang recruit, mga commander. Diyos ko Lord, too much na. The hypocrisy, these people at this group mga kababayan. Pero yung mga commander, yung kanilang mga kadre, yung kanilang mga armadong grupo, nasaan? Yung iba, ano tawag dito? Nagkakamalarya na. Di ba? Nagkakasakit na sa bundok hanggang sa mamatay na lang.
At matagpuan ng mga sundalo na Tapos pangit pa yung mga mga kababayan, yung mga NFA na yan dahil ang mga kasamahan nila, iniiwan na lang yan. Hindi nila nire-rescue mga kababayan o yung mga katawan, pinapabayaan na kung saan. Pabulok ka dyan o ganyan. Hindi nila binibigyan ng dignity. NFA talaga, NFA. unang mga Corned beef, militar mga corned ng bansa. Di ba ga? Oh, at pagkatapos, Mga corned pag inabutan pambuhay, at least matutulungan. Di ba? Kaya marami na hong mga RRs ngayon. O ang tawag nila ay FRs. Ang tawag nila ay FRs, Ano yung ngayon, RRs? former rebels. Pero ang tawag nila ay Friends Rescued. Abante Pilipinas. Abante, Kaya Pilipinas. kayong mga tanga dyan sa UP at mga Oo. state university, Oh, katatalik. yan nasasayang mga kababayan ang katalinuhan. Kung matalino ba talaga yan? Hindi. Sa tingin natin stupido mga kababayan. Magaling lang siguro mag-memorize yan pero walang sariling pag-iisip. Walang mga diskarte, walang natin. Alam na nilang NPA. Alam na nilang mako-corn beef sila. Sumasali pa rin sila. Alam nilang ang mga leader nito andun nagpapakasasa. Nagpapakasarap lang mga kababayan. Sila ang ginagawang pain ng mga NFA. Nauuto pa rin sila. Mga bobo. Pino ninyo, pero tanga, kayang-kaya kayong lokohin. Bay mag-try to reflect, at baka malaman Dapat nga, kapag ganito mga kababayan, yung mga may potential lang sasapi sa NPA, bagsak na yan. Huwag nang ipapasa sa UP mga kababayan. Dahil gaano makataas o gaano makagaling magmemorya yan, bobo pa rin yan. nyo bakit nga ba ganun. Baka mamaya may problema kayo sa pamilya, yun ang kadalasan ganyan ang kwento sa akin ng mga dating rebelde na Kahit pa may problema ka sa natin pamilya. sa kampo pagka napapasyal tayo. Mas malaking problema ang papasukin mo. Magiging corn beef ka. Una, titirahin ka, doon ka nila susundutin ngayon pag may problema ka sa pamilya. Yung Sa halip problema mo sa pamilya, parang problema mo lang yan sa kalingkingan. Once na pumasok ka sa pagiging corn beef, buong katawan mo na ang problema mo. Ayusin yung problema sa pamilya, gagatungan ka hanggang sa magalit ka ng magalit. At unti-unti, Yan, mga isisiksik NPA nila na ngayon yan. yung kanilang Corned beef. doktrina kontra gobyerno. Hanggang sa pati sa gobyerno, galit ka na rin. Kaya bukas yan. makalawa, nando ka na sa bundok. Nakikipagbarilan. At pag Bukas at kalawa, corn beef ka, na. magsisisigaw ngayon si Narinig ko. Wala kaming yan ay mga yan. sibilyan, etc. Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Rene Kaya ko. sabi ko, sino ba nagpapatupad nitong anti-terrorism law? Mukhang nakasuspend ba kababayan? Wala pang full implementation. Ito, Ay, naku. bugok din itong mga to kasi hindi nila may patupad ng tama. Abante Pilipinas. Di ba? Si Marcos ngayon, hindi pinapatupad. Sa halip na tugisin ng mga NPA, ngayon, wala na. Yun pa ang namamayagpag. NTFL CAC. Yung NTFL CAC ngayon, babagal-bagal din. Oo. Hindi mo alam kung anong Magpasok ni ginagawa. Marcos. Ang Magpasok ni dami ng Marcos. mga naglipa ng pwedeng kasuhan. Hindi kasuhan. Hindi, may mga hinihahanda tayo. Diyos ko, 2 taon na yung hinihahanda na yan. Hanggang ngayon, hindi pa nakahanda. Kagaya na lang sinasabi ni Castro, pag-aaralan namin. Alas 5, Samantala, dito tayo mga kababayan may tayo. May papanoorin tayong magandang discussion din dito. Huwag mong kakalimutan yung mga nag-participate sa extraordinary rendition ni PRRD. Yes, correct. I agree. Those are who you we there? can identify, yes, tama yan. No? Ako para sa akin, yung may mga ganong klaseng excesses lang. What I'm saying is, sinasabi ko sa kanila, the excesses you commit in the exercise of in the fulfillment of yung order, in the execution of the order given to you, is personal to you. Hindi mo yan pwedeng isisi sa boss mo kasi may isip ka Pwede mo yan actually tanggihan Sir, so sa madaling salita, 'di ba? Mahalaga sa AFP na non-partisan sila. Mahalaga 'yon, 'di ba? Naiintindihan natin 'yon. Yung tunay na non-partisan
Yes. Hindi yung non-partisan ngayon na pinatahimik sila. Yes. Ng malet- lalo na ng sumasang-ayon maleta. tayo doon. Pero yung tingin ko kasi no, kapag kaganyan obvious no, yun nga yung lagi kong binabalikan at pamantayan ko na si Marcos no. He's so terrible no, na malinaw wala nang debate kung sino siya at ano ang ginagawa niya sa Pilipinas. Na kapag ka ikaw ay tumahimik ka pa dyan, no, talagang you're part of the problem. So, you touched on it kanina yung personal sovereignty. Kasi nakita natin yun kay Colonel Odi Mongao, no, nakita natin yun na meron siyang paninindigan. So, napakahalaga nun kapag ka ikaw ay parte ng isang bürokrasya. Kasi pag nasa bürokrasya ka, sumusunod ka lang eh. Pero dapat hindi natin tinatanggal yung personal sovereignty natin at marunong tayong sumabing, no, I'm not going to do that. Diba? So, Yeah. hindi ka sunod ng sunod. Otherwise, because the state is a bureaucracy, therefore, it has the capacity to hurt an entire country because there's a whole bureaucracy, right? There's a whole structure right down to the ground. No, and Yeah, if it is exactly. made up of public servants that always say, I'm just following orders, hindi pwede yon, no? Yeah, there's a precedent for that, yung kay Adolf Eichmann. He wasn't excused kasi ang sinasabi niya was, ginagawa ko lang trabaho ko. Si Adolf Eichmann siya yung architect ng Holocaust na 6 million Jews ang namatay, di ba? So yun ang excuse niya during the Eichmann trials. He said, I was just doing my job. Which, in the words of the writer Hannah Arendt, is short for stupidity. Wala kang independent thinking. Wala kang she just said, in other words, it's stupidity, no? Yeah. And now we see that very clearly now. We see it very, very clearly now that these are people who will say, we're just following the chain of command. Diba? And yet, right in front of them is someone who's obviously a drug addict, someone who has stolen trillions, who's pushed our country to the brink of an existential crisis. And one after the other, constitutional crisis, like what we're doing now. Diba? And yet, they're saying chain of command. Diba? So, Yeah. Your reaction to that, sir? Totoo yun eh. Katulad nung yung kasing General Court Martial that is hearing the case of Colonel Odi Mongao, no? Sasabihin nila, sumusunod lang kami sa order eh. We were constituted and we were, yes, that's true, no? Pero lumalabas you are an accomplice for shutting up people, not to talk, not to say anything against the government. Wala naman sinabi si Odi Mongao na against the government. Kaya nga nung nagsimula yung hearing, tinatanong ko na agad. Sabi ko, anong basis nasaan? What document led you to believe that you have prima facie evidence that this guy has committed, has violated, disrespected the president, and that the evidence you have will sustain a conviction. No? I called their attention na, he was just exercising his right. Ang linaw-linaw yan. Malinaw na nakasulat sa saligang batas yung pag ikaw ay nag-express ng iyong opinion kahit against the government, you cannot be held liable, you cannot be arrested. And jailed for that. Yun yung exactong ginawa nila eh, no? So I'm telling them na we call their attention, you do not have jurisdiction because wala kayong prima facie evidence and therefore there is no reason for you to hold this person for trial. You Kasi volunteered as a lawyer to Colonel Mongao? You volunteered as a lawyer for Colonel Mongao now? Yes. Oh. Very good. We appreciate that, sir. And kaya nga, sir, may binabanggit si Ma'am Lorraine. The armed forces of the Philippines should be made of professional men and women, not robots. They have to think, not just because they follow order, but they have to think. Nag-iisip sila dapat. Isang example dyan, General Garcia, Ma'am Lorraine, nang ipinag-utos ni Trump na bombahin ng isang naval warship sa near Strait of Hormuz. Ang ilang facilities, civilian facilities, may mga bridge na gusto niyang ipatira mula doon sa barko manggagaling ang eroplano. Tinutulan ito ng naval commander ng naturang barko, nagpadala ng memorandum kay Trump. Hindi siya kinort martial. Dineliberate ito General Garcia at na-hold po yung attack on civilian targets. Are you familiar with this current situation na yan sa
sa Iran na may naval officer, admiral yata sir, or a rank of a star or 2-star na pinadala ng memorandum ang kanyang presidente regarding sa unlawful order at sa consequences ng unlawful order. Yes sir. Actually, tatlong 2-star general yun eh. Yung na nag-manifest na they're willing to be relieved, no? Sir, From their mas madami position. pa. I think more than that. I think more just quietly. They just resigned rather than follow immoral. Sa US illegal naman, no? orders. US Marami sa Manila. Ah. Yes. Yeah. Yung na-publicize, I think 3 ba sila o 5 o 4, parang tama. ganun. Puro 2-star to ha, puro 2-star, puro may mga command and they said we cannot follow your order, so you may relieve us. Kumbaga parang gano'n. So wala tayo niyan dito. Sa atin dito, swapangan sa And they were never court-martialed. Tama. Hindi sila walang kaso. court-martialed. Walang kaso yun. I mean, Mr. President, hindi niya naman disobey eh. Sabi nga niya, I cannot obey you, so you relieve me. You put somebody else there who's willing to do the job for you. And nobody's willing to do the job eh. So, binitawan niya. Kasi dapat ganun. Galing ano? Galing. Oo, galing. Inspiring. Pero Imagine mo ang hindi nagmamando, hindi sila may monopoly niyan. Let me tell you a story. Hindi sila may monopoly niyan, may Pilipinong ganyan. May Pilipinong pulis na nung nag-assume yung bagong boss niya, kinukutahan siya 3,000 every day. So sabi niya sa boss niya, boss, pagka naman ganito tayo, paano na lang ang tao? Tayo na nga inaasahan nila pagkatapos may quota ako ng 3,000 a day. Saan ko naman kukunin yung 3,000 a day na yan? Di doon din sa mga taong yon. So sabi niya, sir, hindi kita pwedeng masunod. Di kinasuhan siya. Nagtago siya. At hindi ko alam mukhang sinadya niya magtago doon sa lugar na alam niyang R&R ng mga NPA. Hindi ko alam kung swerte niya o malas niya. After a few days, dumating yung mga nag-R&R. Sino to? Di nalaman nilang pulis. Di papatayin na siya. Sabi niya, sir, bago niyo ako patayin, gusto ko lang malaman niyo na kasi ganito ang ginawa ko, kaya ako nandito, nagtatago ako sa boss ko. Ganon. So, nangyari, dahil sa paninindigan niyang I will not do this, no? Meron Pinoy na ganon. Kaya lang iba yung nangyari sa kanya. Nung na-verify na totoo, naging NPA siya. Naging NPA siya, naging commander pa siya. Eventually, nagpaalam siya dun sa grupo, sabi niya, huwag niyong masamain na dahil ako talagang pulis ang puso ko. Plot twist yan, sir. Oo, pulis ang puso ko, sabi niya, babalik ako sa serbisyo. Nakabalik siya just to retire. Just so he can get his retirement. Dahil yun sa inostisya at sa kabulukan ng sistema, which the government of Marcos right now, lalo niyang pinalala at pinalubha. Sir, is this the first time? Final question ko on my part din si Ma'am Lorraine. Is this the first time na sa ilalim ni Matibag, the NBI at sa utos siyempre ni Marcos at ng DOJ sila nag-supervise na parang aside from the martial law of 1972 during the time of Marcos Sr. na pinadlak ang buong Kongreso, Senado at House of Representatives, is this the first time sa pananumbalik ng demokratikong kalayaan sa bayan natin after the 1986 People Power? Unang pagkakataon nito na ang NBI and their Matibag ay parang hino-hostage at inaatake ang Senado to the point na kaya nilang ipadlock or i-lockdown ito. At sa tingin mo, saan ito patutungo? Yun ang final question. Doon ako natatakot dahil alam mo, lahat ito, pansin naman ito ng taong bayan no? Merong mga talagang inaabot na maaaring nagagalit na pero tahimik, pero masyado na nilang sinusubok ang kakayahang magpasensya ng Pilipino. Yun ang kanina, nabanggit ko yung pag naipon na lahat ng mga abuses, ng mga pagmamalabis, baka we're just waiting for the last straw that's going to break the camel's back. Baka ito na yun. No? Baka ito na yun dahil ang nakakalungkot dito talaga is pagka ganyan na ang buhay, saan na nga ba pupunta? Saan na nga ba tayo titingin for protection, for our safety? Senado ito na sinalbahin nila, kahit saan na lang ba pwede silang gumawa ng kung ano ang gusto nila at wala na silang pakundangan sa wala nang respeto, di ba? So yun yung patayan. You know what I think, no? I think that if
they get away with this, no, if we let them get away with this, then Tama. we deserve what's coming to us. We deserve matibag. We deserve all these abusive group effort people. We deserve it. We deserve the country that we're going to get kung hindi natin ipaglalaban ang Pilipinas. Kasi yung sagot mo, sir, yung tanong mo, sir, is kanino tayo lalapit, di ba? I know it's supposed to be a rhetorical question, but I have an answer to that. I really have an answer to that. Kanino tayo tatakbo? Sa sarili Taong bayan natin. pa rin. Taong bayan, magkakaisa tayo. Kasi mas marami talaga tayo eh. Pero kailangan magkaisa tayo. No? Yes, I agree. I agree to that, Ma'am Lorraine. And because of that, sir, sabi ko na kay Ma'am Lorraine kanina, before ka makabalik, sir, sa platform natin, may kasabihan na kapag ang iyong kalaban at yung dumudurog sa mamamayan ay nagkakamali sa sobrang kahambugan, hayaan mo kasi nalalapit ang pagbagsak niyan sa kanyang pagkalasing sa kahambugan, doon din siya madadapa kapag taong bayan na ang sumagasa pabalik sa kanila. Do you agree to that, Attorney and General Virgilio Garcia, sir? Yes, I agree. Darating ang panahon, marami na tayong nakitang nag-downfall because nalasing sila sa kanilang kapangyarihan, no? So there is an end sa lahat ng ito, and kahit na si Matibag, meron ding wakas si Matibag, and I think, sabi ko nga kanina, akala mo hindi ka matibag. Subukan mo si Bato. Yeah. Diba? Dumating na yung kumbaga, andyan na yung batong titibag sa'yo. So, this is it. Yeah. At grabe pang insulto niya kanina, Ma'am Lorraine, before our final messages, sabi niya, ang tatapang ng mga nagrarally na yan kasi inuutusan sila. Matapang lang yan sa salita at sa Facebook, pero wala naman ng mga yan, bastos talaga. Imbes na respetuhin ang malayang pamamayag, mapayapang pagtitipon, hambog talaga ito. Iwan ko bakit naging abogado ito. Alam mo yung salita na yan, typical Marcos, team nila, ganyan sila, yung hindi nila naiintindihan, yung katulad ng panahon namin ni PRRD, na pinaka-basic kay PRRD, pag ikaw ay lingkod bayan, mas ikaw pinakamababa. Di ba yung sinasabi niya na mga trabahante lang tayo sa gobyerno? Itong mga ito, lasing na lasing sa kapangyarihan, and they really feel that they are above us. Idiots, tayo nagpapasweldo, tsaka sa isang demokrasya, civilian supremacy reigns, no? These Correct. idiots, they have the very basic things, hindi nila alam. Tapos ang yabang-yabang, ubod naman ng kabobobo. Grabe. Akala mo ang tapang-tapang, no? Doon mo ilabas ang tapang mo sa NPA, sa terorista, Matibag, hindi sa sibilyan at mamamayang mapayapang nagpapahayag at nagtitipon dyan sa labas ng Senado. Doon ka magbitbit ng iyong alarambo na katapangan sa harap ng totoong mga terorista na kalaban ng gobyerno at mamamayan. Alam mo yan si Matibag, typical yan na na talagang asshole na tao, no? Nagkaroon lang ng pwesto, akala pa niya forever. Tapos dahil diyan, ang yabang-yabang, baliw, 'di ba? Na talagang empty shell talaga. Yan, pare-pareho sila ganyan. Ubod ng kayayabang. So, ubod pa ng korap. 'Di ba? Sila nung asawa niya, napaka-korap. Talagang wala kang konsuelo sa mga ito. Nothing. They're all nothing. Meron pala Yes, akong ikikwento sa inyo. Meron akong ikikwento sa inyo bago Juan. Nung I think it was Thursday or Friday, nung pinaharap namin yung Brave 18 sa mga retired generals, nung una, ako gumawa ng implant noon. Nung una, open to the media yon. Meron pa kaming inimbitang 3 foreign press, kasama dun yung Agence France. But then, sabi ng mga 18, sabi niya, sir, mahirap pagsalita kasi sawa na kami, ang dami na naming kaso So, baka madagdagan na naman yung kaso namin. So, sabi namin, anong gusto nyo? Sabi niya, sir, kayong nakakaalam kung paano nyo kami maproteksyonan. Sabi ko, anong gusto ng mga general? Sabi ng mga generals, ay hindi, magkaalaman tayo dito ngayon dahil dala-dala nyo yung pangalan ng mga dating sundalo. So sabi niya, magkaalaman tayo dito ngayon. Sinarado namin ang pinto, pinalabas namin ng media, walang kami na lang. So, ito ngayon, ang kwentuhan natin, kumbaga parang sundalong nagre-report sa commander, walang sinungalingan doon, walang bolahan doon, talagang kung ano lang, anong nangyari, yun talaga ang ire-report mo.
I can tell you that yung alam nila, totoo yung sinabi nila, kahit 10 years from now, you ask them the same questions and they will give you the same answers because yun talaga yung totoo. No? So, binigay nila sa amin yung pangalan ng mga tumanggap, ng mga dinalahan nila, ng mga ano. Ito yung nilahad nila, the same thing na nilahad nila sa ombudsman, na surprisingly, hindi inaksyonan ng ombudsman, imbis na isa-isahing tawagin yung mga pinangalanan nila, mauubos yung kongreso. Why does that surprise you? Of course. Alam mo, Oo, gusto talaga. He was Totoo placed yan. there to do that, no? Pero sir, Ma'am Lorraine, dahil mapatapos na sir ang ating oras, at pwede ka naman naming imbitahin on that particular aspect of the topic, pero mukhang maganda ang prospects, ha? Babalik yata sa Senate Blue Ribbon Committee si Senator Marcoleta, and there will be a continuing investigation, platform and open public forum that will Diyan become ako official natuwa. of the Senate. Diyan ako natuwa kanina dahil sabi ko, meron ng isang venue na madidinig yung katotohanan, no? Kaya lang, nalusob nga so dapat mo nang ayusin, i-arrest muna natin yung mga arresting. But as we're speaking right now, dumadagsa ang tao sa Senate. Dumadami. Yeah, so they're there to, there's been a call by Mike Defensor and Mayor Baste to go to Senate and protect the senators. Protect the senators and the institution. And the Alam mo, naubos yung tao sa batasan kanina kasi pinalipat nila dun sa sa Senado. Kaya nung dumating ako doon, or sa everybody, nandun na nga pala sa Senado. So, maganda yan. Diyan na tayo magtipon-tipon lahat. Let's give our support to the senators and wag na nating bitawan to. Yeah. Ayos. Sir, maraming salamat for spending your time with us. And as usual, sabi mo nga, ang magbibigay ng paghuhusga dito, taong bayan. At ang maninindigan para sa pagbabago at pagpapatigil na ito ng kasamaan, kaabusuhan at kalapastanganan sa batas at karapatan at katarungan ng mamamayan ay ang mamamayan mismo. Ma'am Lorraine, your final words for this episode. You know, I take great comfort in the words of PRR. I oftentimes really go back to what he said as soon as he landed at The Hague, because he's a very wise man and very, very courageous, and his integrity is talagang ibang klase na, very real. So he said, lahat may hangganan at lahat ay magbabayad. There will be a day of reckoning for everybody. I take great comfort in that because our country has suffered so much under Bongbong Marcos and his excesses, as well as the people around him in his family, no? Martin Romualdez, his wife, his sons, they've all really abused the Filipino people, and I really live for that day when I will see these monsters pay for all that they've done to the Filipino people. So magtulungan tayo. Napakawalang kwentang nating bansa kung hindi natin mapanagot ang mga gumahasa sa Pilipinas. Pero alam ko gagawin natin yan kasi tayo ay duyan na magigiting, no? So maraming salamat, sir. Thank you so much. Eric, salamat, at maraming salamat sa mga kababayan ko. Maraming salamat, General Garcia, sir. Any last message for this episode Yes. before we part ways? Okay. Sa ating mga kababayan, ang akin pong masasabi sa inyo ay hindi makakapagmalabis ang mga may kapangyarihan kung ang mamamayan ay maalam. Kailangan po makialam tayo, makisali tayo, huwag tayong addict, huwag tayong maging addict sa kasinungalingan ng mga nakaupo sa pwesto dahil inuuto lang nila kayo para manatiling kayo ay sumusuporta sa kanila. Ayun. Maraming salamat, mga kababayan, na kasama natin si Attorney and General Retired Virgilio Garcia from the Armed Forces of the Philippines.